Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff. Nandito po tayo sa clinic at mag-live consultation tayo. Okay, so meron po tayong pasyente sa harap natin. At ilang taon na po kayo? 30. 30? Mag-30 ngayong December. 30 ha? Ano po nino siya? Boyfriend po. Boyfriend. Para bang anak mo? Ha? Para kayong nanay. Kasi katawan niyo parang nanay na eh. Katawan nito parang grade 6 pa eh. Anyway, ano pong trabaho ninyo? Hindi po, aircon technician po. Aircon technician. Ano kayo? Meron kayong freelancer kayo or Hindi na... Meron kayong- ng company. meron kayong kumpanya? Okay, so ano pong problema natin? Sir, kasi minsan nakaka-irita yung pitik dito. Pumipitik daw. Saan ba na pumipitik? Dito. Ugat Dito niya daw. sa Yung ugat. Kasi Masakit daw. may ugat tayo dito eh. Hindi masakit. Yung tinatawag natin na temporal artery. Pero kumikirot, tumitibok. Sumitibok na pipili ko. Pero hindi masakit. Hindi masakit. Okay na sana yan. Kasi ang ibig sabihin yan, buhay kayo eh. Gusto ninyo, hindi na pumipitik, di patay ka na. Okay? Anyway, palaging nandyan or Hindi naman, Minsan lang. Minsan lang. lalo pag galing ka sa trabaho, tapos na yung trabaho, papasok ito, or sa umpisa pa lang magtrabaho ka, nandyan na. Hindi. Minsan, O walang piling oras. Pero Wala- minsan nawawala, minsan bumabalik. Okay. Pero wala kayong napansin na tuwing Pag nagtatrabaho ako, nawawala. nawawala, yun ang sinabi ko. Okay? Pagkatapos ng pagtrabaho, tsaka lang papasok ito. Pag wala na ako iniisip, siya na iniisip. Wala ka nang iniisip. Ibig Hindi, sabihin, hindi mo wala na, iniisip yung- yung nanay, yung ano mo, yung girlfriend pala. Sorry ha. Huwag ka magalit. Ilang taon na po kayo? 60? Hindi tayo joke lang. Ha? 24. 24? At saka siya 30. Okay. So anyway, yun po ang tatak ng migraine. No? Kasi ang migraine po, tumitibok yung blood vessel. Okay? Kadalasan sa migraine, isang side. Okay? Kaya tawag natin migraine kasi galing sa word na hemicrania. Hemi means half. Crania means ulo. Kaya yung hemicrania, unti-unti, okay? Doon nanggaling yung word na migraine. Migraine. Kaya, from the word hemicrania. Hemi means sa isang side kadalasan yung migraine. Minsan, lilipat sa kabila. Minsan, magsabay. Magkirot yung dalawa. Kadalasan, ang dahilan niyan ay walang iba, kundi kulang ng tulog. Pangalawa, sobrang yung pagod. Ayun. Pag hindi tayo nagpahinga sa pagitan ng trabaho, unti-unti aakyat yung adrenaline natin or epinephrine sa katawan natin, effect niyan is nagpapalit ng ugat niyan eh. Okay? So, tuloy-tuloy ang pag-akyat ng adrenaline, tuloy-tuloy pasikip at pasikip at pasikip yung daanan ng dugo na nandito. Pag hindi kayo magpahinga, pasikip at pasikip. So, oras na magpahinga na kayo after 8 hours ng trabaho, for example, magbaba na yung level ng adrenaline. Pag magbaba yung level ng adrenaline, okay, bago maging normal ito, magbuka ito, at doon na magkirot dahil sa pumipitik yung ugat. Nangyari lang ito pag straight ang trabaho, walang masyadong pahinga sa pagitan ng trabaho. Pero sa pagitan ng trabaho, kung pwede kayo magpahinga ng 5 minutos, after 1 hour or 2 hours, pahinga mo ng 5 minutos. Kahit nakaupo lang po kayo. Or pag nag-aaral kayo, after 1 to 2 hours, pahinga muna. Bakit? Para yung adrenaline level naman, hindi paakyat at paakyat. Para magbaba naman ng konti. Kasi nga, nagpahinga na kayo. Yun. Tapos mamaya, trabaho na naman, mag-akyat na naman adrenaline. Then, pahinga naman, magbaba. So, hindi po makarating yung adrenaline level sa dugo natin in such a level na pagbaba ng adrenaline level, okay, hindi na kikirot yung ugat. Pag sumobra yung adrenaline, dahil hindi tayo nagpahinga sa trabaho, pag sumobra, syempre, sosobra yung pagsikip. Pag magbaba yung adrenaline, syempre, maglaki yan maglaki at kikirot. Pero pag magpahinga kayo sa pagitan ng trabaho, hindi po masyado makakit yung adrenaline level. Okay? So, oras na magpahinga tayo ng 5 minutos,
unti-unti mag-relax siya na hindi na po siya dadaan sa stage na kumikirot siya at yun ang tawag natin ng migraine. Kaya common ang migraine sa Sabado at Linggo, lalo pag ang trabaho po ay from Monday to Friday, from Lunes hanggang Biyernes. Common po yung migraine sa Sabado at Linggo. Wala na sana trabaho, magpahinga na sana. Ang problema, pumasok yung migraine. Okay? Kaya ang tawag natin sa migraine ay weekend headache. Weekend, sa katapusan. At common rin ito sa mga nagre-review ng exam, lalo pag nagka-cramming, 3 straight days, Wednesday, Thursday, Friday, may final exam. Ayan, hindi na natutulog. So, ang adrenaline level, akyat ng akyat ng akyat. Okay? So, oras tapos na yung exam, sa Sabado, magbaba yung adrenaline level. Kaya lang po, magkirot na naman. Okay, so avoid prolonged stress. Yun po ang sikreto kung paano natin maiwasan na magka-migraine po tayo. Of course, sa inyo po, pwede tayong magbigay ng gamot para hindi masyado magkirot. Ang tawag natin na propranolol, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. At dahil po namamaga na po yung ugat ninyo, yung nagdadala ng dugo, namamaga na yung wall, kasi kirot ng kirot, syempre mamamaga. Syempre kailangan gamutin natin yung pamamaga. Pwede siya mag-inom ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 4 days. At maganda rin po yung steroid para sa pamamaga ng ugat, like prednisone, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. No? Otherwise, okay, hindi mawawala yung migraine niya kung hindi tayo magreseta ng para sa pamamaga ng ugat. Okay? So, napaka-importante po yan. At saka, meron mga pagkain na bawal pala sa migraine, no? Ano mga bawal? Chocolate, kakao, kokwa, cheese, bawal yan. Citrus fruits, no? Like oranges, lemon, calamansi, bawal po yan. Mga canned meat, mga dilata, may mga nitrites yan. Preservative na pwede magpatibok ng ugat, no? Mga dilata. At pati mga processed meat, hotdog, bacon, may mga nitrites po yan, mga preservative kasi yan, no? So, bawal rin yung cola drinks, mga soft drinks, kasi may caffeine po yan, katulad sa kape. At bawal rin po yung iced tea at saka milk tea, kasi, ano po sila, igagaw, parente, or pinsan ng kape yung mga iced tea at saka milk tea, kaya bawal rin po yan. Pero ang pinakabawal sa lahat ng migraine ay walang iba kundi sigarilyo at saka alak. Okay? At saka syempre kailangan matulog ng maaga. Ang problema pagdating sa bahay, cellphone pa. Syempre, paano magbaba yung adrenaline? Paakyat at paakyat at paakyat pa yan. Pag masyado mataas ng adrenaline level at magbaba, ayan, biglang magtibok ang blood vessel or ugat. Kaya pagdating ng bahay, ligo ka agad, okay? Tulog na ka agad. Okay? Hindi na pwede mag-cellphone. Pero syempre, pag sumasayo si Mrs. sa harap mo, syempre, may gusto na yan. O, pwede rin, no? Kahit isang round lang. Para makakatulong rin sa pagtulog ng maaga, di ba? O, masaya pa si Mrs. Okay, hindi maging masaya si Mrs. kung ang pinipindot mo yung cellphone. Kailangan pindutin mo si Mrs. Di ba? O, ganun yan, no? Tama po ba? May anak po ba? Wala pa. Okay, maraming salamat po. Okay lang.